Daddy! Salubong sa kanila ng Jove na makauwi sila. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Are you okay? Agad din namang tanong ni Derek sa bata. She's here. Malungkot itong tinig. Batid na nilang naroon si Sheena, ang ina ni Jove. Agad nilang tinungo ang salat na kita roon ng tatlong babae. Otomatikong napakunot ang noon ni Heidi sa mga babaeng naroon. Si Sheena lamang kakilala sa naroon. Anong ginagawa ninyo rito? Maang natanong ni Derek sa mga babaeng naroon. Ang mga anak namin, Derek. Tugon na isang babae. Anak namin? Aniya sa isip. Gusto kong kunin ang anak kong si Dale. Anito. Doon nasagot ang katanungan sa isip ni Heidi. Maaring ang isang babae naman ay ang ina ni Dina at ang tatlong babae na ito ay may isang common denominator. Yon ay mga ex ni Derek. Ayaw namin makipagtalo sa iyo, Derek. We all know that you love our kids at nagpapasalamat ako dun. Kaya lang bigyan mo rin kami ng pagkakataon maging ina. We all know it's our fault pero give us a chance. Kapag di kami naging mabuting ina, okay, fine. Ibibigay namin sa iyo lahat ng karapatan. Just give us a chance, please. Sumamo nito. Nakita niyang napaisip si Derek sa pagsumama ng babae. Siguro iniisip pa rin to na hanggang hindi nabubuwag ang sindikato, nasa kapahamakan ng kanilang buhay. Okay, pero may kondisyones ako. Anito sa mga babae na tila naman interesado sa sasabihin niya. Ayokong biglain ng mga bata. Do whatever you think ay makakakuha sa loob nila para di mahirap para sa kanila lalo na si Jove. Prove to them that you're worth to be their mom. Anito sa mga babae at umalis na doon. Lahat nakatingin na sa kanya. Napapanunok siya sa klase ng tingin ng tatlong babae sa kanya. Matiim ang titig ng mga ito ng maya-maya, unti-unting nagsingitian. Ikaw nga siguro ang katapat na isang Frederick Villarica. Mukhang di ka isip bata. Natatawang wika ng isa sa mga to. Good luck! Invite us on your wedding. Ani naman ang isa. Tumingin siya kay Sheena na nakamata lamang sa kanya. Alam niyang medyo di maganda ang una nilang pagtatagpo pero alam niyang nasaling lang ang pride nito dahil hindi siya nagawang kilalanin ng anak nito. I'm sorry. Dinig na wika nito. Bumaling siya rito. Ngumiti. It's okay, no worries. Tutulungan kitang mapalapit kay Jove. Ganun yon. Masungit pero mabait. Ayaw niya rin sa akin noon pero unti-unti makukuha mo rin ng loob niya. Aniya sa babae na mas lalo pa nitong kinangiti. Siguro nga mas mabuti na munang mapasa kamay ng mga turing na ina ng mga bata ang mga to. Gaya ng sabi ng leader nilang si Black Dragon, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nila kilala kung sinong nasa likod ng napakalaking sindikato na kinasasangkutan nila. Malalim ng gabi ngunit hindi siya dalawin ng antok. Lalo pat naalala na naman ng kanyang kapatid hanggang maalalang sinabi ni Winona. Dooy naalala ang kopya ng sinasabi nitong panghahalay sa isang babae. Mabilis na bumalik ng silid. Hinanap ko nasan iyon. Sa bulsa ng suot na palda nakapang USB. Hindi niya dala ang kanyang laptop kaya't naisipan niyang gamitin na muna ang computer sa my controller room. Nasa pasilyo na siya papunta sa kwarto na kinaroroonan ng controller room na makarinig siya ng lagitlit ng tila bumukas na pintuan. Bigla napahinto siya. Hindi makatulog si Derek. Habang nakahiga ay nabot ang kanyang cellphone at aksidente na pindot kung saan nakakonekta sa mga CCTV ng kabahayan nila. At nabigla siya na makita si Heidi papalabas. Nagpahangin siguro. Aniya na makitang wala namang ginagawa ito. Nakitang mabilis pumasok ito sa silid nila. Papatay na sana niya na makitang lumabas ulit ang babae at patungo sa direksyon ng controller room. Di niya alam kung anong gagawin ito doon pero batid niya may pakay pa ito sa kanya. Nang maramdaman ni Heidi na wala namang indikasyon na may tao pang gising, tumuloy na siya. Mabilis binuksan ang desktop at pinasak ng USB. Ilang saglit lang pinanood na niya ang video. Taas baba ang dibdib habang nakatingin sa damit na bestida ng babaeng nasa video. Hindi man kita ang mukha nito ay kumpirmado niyang ito ang kanyang kapatid. Pumasok ang mga to sa marangya at malawak na sala ng bahay na kinaroroonan kasamang isang lalaki. Kita sa video ang pag-aatubili ng kapatid hanggang sa nakita niyang pinipilit na ng lalaki ito. Batid niya at kita sa ekspresyon ng kapatid na sumisigaw na ito ngunit walang tao na naroon. Nagpupumiglas ito at tila nagtalo pa sila ng lalaki. Ilang minuto rin sila nag-usap, ngunit tila maigting ang kagustuhan ng lalaki. At nang awang aalis na ang kapatid ay doon tila naging matapang ang kasama. Bakit kasi walang audio? Shit! Ines siya dahil hindi narinig ang sinasabi ng mga to at nagbabase lamang siya sa ekspresyon ng mukha ng dalawang nasa video. Mabilis na hinablot ng lalaki ang braso ng kapatid.
Muli silang nagtalot habang binabawi ng kapatid ang braso, nagpupumiglas ito. Malakas ang lalaki kaya't imbes pakawalan, niyakap ang kapatid at nilamukos ng halik. Ngunit nanlaban ng kapatid kaya't pinagbabayo ng lalaki gamit ang buong lakas. Ngunit kahit anong lakas, mas malakas pa rin ang lalaki. Sinampal niya ang kapatid dahilan upang bumalandra ito. Napatayo si Heidi na makitang nangyari sa kapatid. Sa lakas ng sampal sa kapatid, bumalandra ito. Hindi ito nakakilos at dinalohan ng lalaki. Nakitang tila ginigising ng lalaki ang kapatid. Hindi ito magising hanggang sumungaw sa ulo nito ang umaagos na dugo. Nataranta ang lalaki. Sapo ang ulo. Nakitang gumalaw pa ang kapatid at nang makita yun ng lalaki, imbes itakbo sa ospital, pinaghahalikan pang naghihingalong kapatid. Nakita ang paggapang sa sahig ng kapatid, ngunit hinila ito ng lalaki at pinunit ang damit nito saka hinalay. Halos hindi niya naising makita ang paghihirap ng kapatid ng mga sandaling iyon. Hana! Hana! Impit na hagulhol niya habang nakikitang paulit-ulit ginagahasa ang kapatid kahit wala na tong buhay. Hayop! Hayop! Pigal na wika habang tinatatak sa utak ang mukha ng lalaking lumapastangan sa kapatid. Halos madurog ang puso niya na makita na lagutan ang hininga ang kapatid sa parehas na pag-angkin sa kanya ng lalaki. Patawarin mo ako, Hana. Kung hindi sana ako nag-OT noon, hindi mo dadanasin to. Di sana kasama pa rin kita. Turan niya habang walang patid ang pag-agos ng kanyang luha. Na makita ni Derek ang paghagulhol ni Heidi, hindi niya na napigilang dilapitan to. Maging siya man nagulantang sa masaklap na sinapit ng kapatid, ngunit nangyari na at kailanman hindi na may babalik pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Aniya na makalapit sabay hawak sa balikat ng babae. Nabigla si Heidi nang biglang may magsalita sa likuran niya. Si Derek iyon. Do'y mas lalong di napigilang mapahagulhol. Napakasakit makitang namatay ang iyong kapatid na wala ka nagawa. Huwag ka mag-alala. What we're going to do is to find where's Andre. Makakamtan mo rin ang hustisya. Alam kong hindi na may babalik ang buhay ng kapatid mo. At least, sa gantong paraan lumuwag ang dibdib mo. Konsol na niya rito. Napayakap na lang si Heidi sa lalaki at hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya. Siguro kailangan niya talaga ng isang taong aalalay sa kanya sa gantong pagkakataon. Ngayon alam na nila ang totoo. Kailangan na lang nilang mahuli ang tunay na may sala. Shh! It's okay. Matatapos din to. Bulong pa ni Derek sa kanya habang hagod nito ang kanyang likod. Panay pa rin iyak at singhot niya gawa ng nasaksihang sinapit ng pinakamamahal na kapatid. Panay din naman ang pangaalo nito sa kanya. Ilang minuto din siyang nakayakap sa lalaki. Nang kumalas siya rito, mataman lang nakatitig si Derek sa kanya. Sorry ha, napuno yata ng sipon ang damit mo. Bawi sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya at muling niyakap. Kahit gawin mo pa akong pangunas, okay lang. Handa ako maging basahan, mapawi ng ang luhat lungkot mo. Malumanin itong saad at humigpit pa ang pagkakayakap sa kanya. Hindi na siya umangal pa dahil gusto niya rin naman ang pakiramdam na yon. Sa mga bisig nito, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa bisig nito, secure siya. Sir, hi! Sabay yung bigkas nila, sabay ding tumigil. Muli nagngitian na sila. Ikaw na muna, ani Derek. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Salamat. Isang salitang namatawi sa labi niya. Ngumiti si Derek. Akala ko pa naman sasabihin mong mahal kita. Tawa nitong wika. Kaya pinauna na kita para hindi ako mahirapan. Sasagutin ko na lang din ng mahal din kita. Dagdag nitong nakatawa. Hindi niya tuloy malaman kung totoong sinabi nito o di kaya nagbibiro lamang. Umasa tuloy siya na sana totoo lang. Dahil gusto niyang ito ang katuparan ng pamilya na pinagkait sa kanya ng tadhana. Ito ang kasamang bubuo ng pamilya. Nawala siya. I like you, Heidi. I really do. Tinig na narinig mula sa pagkakayakap sa kanya. Muling bumilis ang pintig ng puso ni Heidi, lalo na't hawak ng lalaki magkabilang braso at bahagya siyang nilayo nito para makita ang kanyang mukha. Derek? Paos na wika. Hindi na napigilan pa ni Derek na aminin ang tunay na damdamin para sa dalaga. I love you, bulong niya. Halos mabingi si Heidi na marinig ang bulong na iyon ng lalaki na isang tangkal na lamang ang layo sa kanya. Na makitang tila walang reaksyon si Heidi sa sinabi niya, muli siya nagsalita. Wala bang I love you too na sagot? Bawing turan sa pagkapahiya. Hindi malaman ni Heidi kung paano magre-react sa pag-amin ni Derek. Ito na yung matagal na inaasam.
Bakit nung nandito na ay para siyang engot na hindi malaman ay sasagot? Nang makita ang pagkadismaya sa mukha nito, tila nagising na siya. Mahal din kita? Mahina at paanas na wika. Really? Mabilis na saad ni Derek nang marinig ang winika ni Heidi. Seryoso? Anitong tila hindi naniniwala. Oo nga gusto mo bawiin ko? Banta nitong biro. Ay, nasabi ko na. No return, no exchange. Wala nang bawian. Tuwang wika nito sa kanya at saka niyakap siya na mahigpit nang halos buhatin siya nito sa sobrang galak. I love you, Heidelin Mondragon. Masuyong wika ni Derek matapos kumalas sa babae. Hawak na lamang magkabilang palad nito. I love you too, Frederick Villarica. Masuyong tugon din sa lalaki. Hahalikan niya sana to nang biglang tumigil at tumingin sa kanya. Nakuha naman agad niya ang nais nito. Ngayon ka pa hihingi ng permiso sa daming beses mo akong nahalikan? Tawang wika niya sa lalaki at siya na ang unang sumunggab sa labi nito. Isang maalab na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa hanggang maramdaman ni Heidi ang pagbuhat sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam pero ramdam na ramdam ang pulso ng bawat isa. Ang mga pusong puno ng pag-ibig kaya ng pangkuensya nito, hindi na siya umangal pa. Dinala siya nito sa kama at maingat na nilapag, saka pumaibabaw at muling hinuli ang labi niya. Ramdam ang mainit na katawan ng lalaki, ang mabangong hininga, ang mainit na palad na humahaplos sa katawan niya. Nadadala na siya. Tumutugon ang biglang tumigil ang lalaki at umalis sa kanyang ibabaw. Tumayo ito at hinubad ang saplot na puting t-shirt. Napalanok siya nang tumamad ang matipuno nitong katawan. Ngunit hindi bumalik ang lalaki sa ibabaw niya bagkos, naglakad to sa kabilang panig ng kama at humiga. Nakatingin lamang siya rito. I know you preserved yourself, and I respect on that. Makakapaghintay pa naman ako. Napangiti na lamang si Heidi. Good shot! Aniya at saka yumakap at pumikit. Hindi pa rin makatulog si Derek kahit ramdam na niyang malalim ng pagtulog ni Heidi. Napapangiti siya habang pinagmamasdan nito. Tila batang napaka-inosente. Yun nga lang ang napansin niya malakot tong matulog. Tila oras ang umiikot sa higaan. Saka naalala na minsang magising siya na nasa kama niya ito. Nagising siya dahil nasa mukha na niya ang paa nito. Gayunpaman natutuwa pa rin siyang pagmasdan ito. Kinabukasan maagang nagising si Heidi. Napangiti siya nang bumungad sa kanya ang tulog na mukha ng lalaki. Maingat na hinalikan niya to sa labi. Good morning! Bulong dito at maingat na bumaba ng kama. Gusto man niyang hinintay itong magising, hindi niya na ginawa. Kailangan niyang bumalik sa headquarters nila para ikasa sa isang manhunt operation para kay Andre Suarez. Kumpirmado ito nga ang pumaslang sa kanyang kapatid. Pagdating ng headquarters, tila abutan si Angelique na abala sa kinakalikod. Tutok na tutok ang mata sa laptop na halos hindi nito namalayan ang kanyang paglapit. Alam niya may mahalaga tong ginagawa. Magaling to lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa computer. Nagagawa nitong pasukin na namang site ay iba't ibang ahensya, lalo na ang NBI. Napatda siya na makitang nasa screen ng laptop nito at nakasad pa rin ang salitang confidential. Isang intelligence report yun galing sa Interpol na lalo nang makita ang mukha ng isang Andre Suarez. Ayon doon sa huling datos na nakalap ng mga FBI sa Los Angeles, ang lalaki nakabalik din sa Pilipinas sa loob din ng taon na iyon dahil sa Amerika nakapagpalit to ng mukha gamit ang makabagong teknolohiya. Sa pagbabalik sa Pilipinas, gamit na rin ito ang ibang katauhan, ibang pangalan, Randy Martis. Randy Martis? Usal niya na nakakuha ng pansin ni Angelique. Nabigla ito sa pagsasalita. Grabe ha, muntik na ako doon ha. Since nakita mo na, what's your plan? Tanong nito. Randy Martis? Muli ulit sa utak. Tila nabasa na ang pangalang yon pero hindi niya matandaan. Oo, Randy Martis. Grabe ng panahon ngayon. Madali na lang para sa mga may perang magpalit ng mukha at katauhan para pagtakpan yung krimeng nagawa. Matagal ng kaso nito Naugnay din to sa kasong hawak ko. Anito sa kanya. Napatingin siya kay Angelique. Isa siya sa pinaghihinala ang nagpapatakbo ng pornografiya sa Pilipinas. Kabilang na ang child trafficking. Wika nito na dama ang emosyon sa bawat bigkas ng kasamahan. Nang ligonin ng kasamahan, nakita niya ang pagkislap ng luha sa mata nito. Kasunod ng pagsinok, naguguluhan siya. Mukhang mas apektado pa to kaysa sa kanya. Pamangkin ko, ang isang 8 taong gulang na yon, Heidi, na tinali niya at hinalay
ang mga paa at kamay na parang isang hayop. Tuluyang umiyak ang kaibigan at doon nasagot ang katanungan sa isipan niya. Hanggang ngayon sinisisi kong aking sarili kung ba't nangyari sa kanya yon. Kung hindi ko lang siya iniwan doon, hindi sana nawala ito. Hikbi nitong katulad niya ay naghahanap din ng katarungan. Niyakap niya ang kasamahan at nangakong magtutulungan sila para masakoting isang Randy Mortiz nang maalala ang isang eksena sa ospital na pinagtatrabahuhan. Saglit! Alam ko na. Alam ko na kung saan ko nakita isang Randy Mortiz. Aniya na maalala naging pasyente niya ito. Isang gun wound ang sugat na ginamot niya rito noon. Hindi man tanda ang mukha nito pero alam niyang siya yon dahil ito ang saktong pangalan na binigay ng lalaki. Agad nilahad kay Heidi ang nalaman at agad nilang tinungong ospital kung saan dati nagtatrabaho. Dahil kilala siya at gamit ang pagiging agent nila, pinayagan sila sa kadahilanang para sa ikalulutas ng isang krimen. Mabilis niyang ginilugan ng isang files doon hanggang makakuha ang file na naglalaman ng record ng lalaki. Agad kinuha iyon, siniyasat, at doon nakalahad ang ilang address at impormasyon sa lalaki. Kailangan malaman to ni Onofre, ani Angelic sa kanya. Onofre holding this case. Isang asset ng NBI si Onofre dahil na rin sa dami ng alam nito. Wika nito na sumagot sa mga katanungan sa isipan niya. Matapos noon muli nilang binagtas ang daan patungo sa opisina ni Onofre. Napabangon agad si Derek nang walang makapa sa tabi. Heidi? Aniya. Ngunit walang palatandaan na naroon sa silid ang babae. Agad siyang nag-imes at lumabas ng silid. Mabilis sinanap ang babae at nang hindi mahanap, nagtanong na sa kasambahay at sinabing umalis ito. Kinabahan tuloy siya, kaya muli bumalik sa silid para magbihis. Alam niya hindi titigil ito hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kapatid. Pupuntahan niya si Onofre dahil alam niya, ito lang ang makakatulong sa kanila sa agarang pagkakadakip ng lalaki. Hello! Tila mainit ang ulo na nasa kabilang linya. Bro, si Derek to. Aniya na mukhang may kaaway. Bro, napatawag ka. Sorry ha, medyo may nanggugulo lang. Hinging dispensa nito. It's okay, ano yon? Babae ba? Diga dito. Ngunit mukhang sa pagkakataong yon seryosong kaibigan, kaya hindi siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ng pakay. Nasa opisina ka ba, bro? Pupuntahan kita. Gusto kitang makausap ng personal. Seryoso ring wika nito. Sige bro, hihintayin kita rito. Anito at pinatay na ang tawag. Wala na siyang inaksiyang oras at tagtungo na sa opisina ng kaibigan. Dalawang katok ang narinig ni Onofre. Ang bilis naman yata. Aniya na inaakalang ito na si Derek. Pasok! Authoritative na wika. Doon sumungaw ang mukha ng kaibigan na si Randy na siyang kasama rin sa kanyang negosyo at ganoon din naman to sa negosyo nitong club. Ito na yung report na kailangan mo. Anito hawak ang puting folder. Salamat. Nakitang prent itong umupo sa upuan para sa kanyang panauhin. Naalala niya nang una niya itong makita. Nagkasabay sila noon sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Dahil magkatabi sa upuan at parehong Pinoy, madali silang nagkapalagayan ng loob. Lalo na ng panahong yon malungkot siya dahil mas pininin ng kasintaang si Tanya ang career nito kaysa sa kanya. Hanggang sa hindi na malayan sinabi dito ang tungkol sa kanya at ganun din naman ito sa kanya. Nang malaman itong may investigative office siya ay naging interesado ito at niyaya din siya nito sa club nito. Dahil sa sawing puso, halos gabi-gabi siya sa club ng bagong kaibigan at doon lumalim ang pagkakaibigan nila. Malalim ang iniisip nang muli siyang gambalain ng mahihinang katok. Pasok! Muling wika sa pag-aakalang si Derek na ngunit mukha ng dalawang babae ang sumungaw. Sina Angelic at Heidi na diretsong naglakad patungo sa harapan ng kanyang mesa na hindi man lang nagawang lumingon o isain kung may kasama ba siya o wala. Natoon ang pansin ni Onofre sa mga bagong dating. Anong kay... Look at this! Gagat ni Angelic. Nilapag ang papeles na nakuha sa ospital. Record yan ng isang Randy Mortiz. Si Randy Mortiz at si Andre Suarez ay iisa. Diretsahang turan. Binalot ang tensyon ng buong opisina yon at mas lalo pa nang gulantakin silang muli ng katok. Pasok! Muling wika ni Onofre at doon bumungad naman ang mukha ni Derek. Napakunot na oto na mabungaran si Heidi sa loob ng opisina ng kaibigan. Ano nangyayari dito? Saan niya? Pare, may mahalaga lang kaming kasong pinag-uusapan. Wika naman ni Onofre. Habang tuon silang lahat ay hindi na malayan ni Heidi ang paglapit na isang lalaki sa kanyang likod at sa paglingon hindi niya inaasahan na makikita. Siya! Hiyaw ng isipan niya.
Ito ang lalaking ginamot niya noon na may pangalang Randy Mortiz. Magsasalita sana siya nang leegan siya nito at tutukan ng baril. Lahat ay nagulantang. Randy! Sigaw ni Onofre sa pangalan ng kaibigan. Randy? Randy Mortiz? Saad ni Angelic na hindi makapaniwala. Maging si Onofre nabiglan sa pagkakatanto. Naguguluhan man si Derek, alam niya nasa panganib si Heidi. Release her! Utos sa nakangising lalaki. Matalino ka talaga, Onofre. Akala ko malulusutan ko ng batas dahil kontrolado ko ng bawat galaw mo. Pero matalino ka dahil nalusutan mo akong akitin ng bahay ko at kunin ang kopya ng CCTV ko. Ang kaibigan na tinuturing niya ay isa palang kriminal. Binunot ni Onofre ang baril niya at tinutok sa lalaki. Bitawan mo siya o papatayin kita. Utos dito. Mas lalo pang ngumisi ito. Bago mo ako mapatay, mauuna muna si Heidelin Mondragon, ang nag-iisang kapatid ng aking pinakamamahal na si Hanalyn Mondragon. Anito na tila nahihibang. Hayop ka? Wika ni Heidi kahit nahihirapan. Wala naman akong balak patay ng kapatid mo eh. Kaya lang ayaw kong pagbigyan. Anito sa kanila. Ikinasa ni Onofre ang 45 caliber na baril niya. Sige, iputok mo. At mauunang mabasag ang bungo ng babaeng to. Anito sabay diin sa baril sa ulo ni Heidi. Pare, wag! Tutol ni Derek kay Onofre. Shit! Ibaba mo baril mo, baka pumutok. Hintakot na wika ni Derek. Grabe ang takot na lumukob sa kanya, lalo na't muling naalala ang ganong eksena. Mayor, mukhang na concern ka dito ah. Tuya pa nito. Sa bagay, maganda siya. Anito sabay gawad ng halik sa leg at punong tenga ni Heidi. Tumiim ang bagang ni Derek sa ginawang yun ng lalaki. Makikitikim lang naman, Mayor. Ngisi pa nito na mapansin ang pagtiim niya. Papatayin kita. Ani rito. Sige, para mauna na siya at makasama na niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Banta nito kaya hindi sila makagalaw. Nakita nilang pilit kinakapa ni Heidi ang binti, ngunit sadyang tusong lalaki at alam nitong armado si Heidi. Kaya bago pa nito nakuha ang baril nito sa binti, nakuha na nito at ibinato. Ito naman ang gusto ko sa pagsabi ko sa iyo, Onofre, ang maging alerto. Ngisi nito sa lalaki na tila ba sinasabi na naisahan niya ito. Walang choice si Heidi kundi ang pasimpleng pindutin ng emergency button ng earpiece nila upang maalerto lahat ng kanilang kasamahan. May GPS din ang earpiece na gamit para pag-track ng mga ito kung nasaan sila. Nananakit ng leg niya sanhin na mahigpit na pananakal ng braso nito. Kumindat si Angelic sa kanya dahilan para mapabilis. Natadsakan ang paa ng lalaki at nawalan to ng focus sa kanila at doon, mabilis binunot ni Heidi ang baril at sa pulang lalaki. Tumba agad ito. Agad siyang lumapit kay Derek nang biglang bumukas ang pintuan at isang putok ng baril ang malingaw buhat sa bagong dating. Isang malakas na balibag sa pintuan ang nagpatigil sa kanilang lahat. Kasunod noon isang nakakabinging putok. Muli, isahang tingin nila sa kung saan dumapong putok na iyon. Talagang natigagal sila dahil asintadong pagkakabaril sa lalaking akala niya'y kanina pa todas. Saktong sa noon nito tumama ang putok na iyon. Muli, binalingan niyang bagong dating, si Black Dragon. You're the best, boss. Puri ni Angelic dito. Asintadong asintado. Maya-may narinig na nilang nag-response sina Alexis, Taka at Sandy. Everything is okay. Taka just fix everything para sa kasal niyo ni Norman. Ang leader nilang sumagot sa mga ito. Nilapitan niya si Randy at pinunsuhan. Wala nang buhay. Anito at saka bumaling sa kanilang dalawa ni Angelic. Ladies, all wake, make sure na tumba. Kung hindi ako dumating baka isa sa inyo'y wala na. Paalala pa nito sa kapabayaan nila. Buong akala kasi nilang napuruhan nila ito. Is your CCTV working? Tanong agad nito kay Onofre. Yes sir, agad namang sagot. Good, at least anytime magreklamo pamilya nito na may foul play sa nangyari at pagpatay sa kanya handa tayo. Mabilis naman tinignan ni Onofre ang monitor kung saan nakarecord ang kuha ng CCTV niya. Napangiti siya ng maayos naman yun. Do'y kitang-kitang lalaki una nag-amok at nanakit. Nang maya-may aksidenteng napindot ang isang recording video doon at biglang tumamba na mapang-akit na mukha ni Angelic habang nakaupo naman si Onofre sa upuan nito sa mismong opisina ng lalaki. Lahat sila'y nagitla sa napapanood. What the hell? Ani Angelic sabay dampa kay Onofre. Nanlalaki naman ang mata ni Heidi habang nanonood sa video. Si Angelic,
Suot ang sexy na damit habang inaakit si Onofre na nakaupo sa upuan nito. Dumapit si Angelique. Hinalikan to sa labi. Kasunod ng pagkaplos ito sa katawan ng lalaki at unti-unti pagbukas ng botones ng long sleeve nito. Napapalunod si Heidi sa patutunguhan ng video. Mabilis binalingan si Derek na nanonood din. Agad tinakpan ng mata nito. Sina Angelique at Onofre naman imbes patayin ng video, magpapatayin pa yata muna. Sa pagdamba nito ay nagpantimbuwang silang dalawa. Nakakainis ka? Ano to? Nakakainis ka? Kasabay ng paghampas nito sa lalaki. Si Black Dragon ang pumatay sa video bago pa kung saan mapunta ang halikan ng dalawang naroon. Kailangan na natin magpahinga para sa kasal ni Taka. Bukas? Anyways, police are coming to get his body and to investigate also. Mabilis na tinig ng leader upang matigil ang dalawa sa pag-aaway. Kahit gusot-gusot na ang damit ni Onofre at puno ng kalmot ni Angelique, nakangisi pa rin. Nakamasid lang naman si Heidi kay Derek na nakatingin sa kaibigan. Biglang napatingin din sa Onofre dito na tila nanunod sa kaibigan. Don't tell me bro, hindi ka pa nakakapuntos. Bus ka pa nito. Nakita niyang napatingin si Derek sa kanya. Pinandakayan niya to ng tingin dahilan upang humagalpak ng tawa si Onofre. Ikaw na ang santo, Mayor Frederick Villarica? Natatawang alas ka pa nito. Inis na inis naman si Angelique sa inaasta ni Onofre. Nakakaya sa leader nila at sa kasamahan. Natatawa na lang din si Heidi nung makitang napakamot na lang ng ulot si Derek sa pang-alaska ng kaibigan. Ilang sandali dumating na ang pulis at kinunan ng darawan ang crime scene at ang bangkay. Sinurrender din nila ang kuha ng CCTV. Total, may kasong rape at murder ang lalaki. Madaling uusad ang kaso. Matapos ang ilang interrogation, nakauwi na rin sila. Wala na nagawa si Heidi na isama siya ni Derek pa uwi. Ba't pantigas ng ulo mo? Kaagad nawi ka ni Derek na makasakay na sila sa sasakyan nito. Bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Maang nawi ka sa lalaki. Bakit ka umalis na hindi mo na nagpapaalam sa akin? Ha? Teka, bakit ako magpapaalam sa'yo? Tatay ba kita? Maang nasabid naman ito. Pwede ba wag kang pilosopo? I was worried na magising akong wala ka na sa tabi ko. My God, Heidi. Papatayin mo ba ako kakaisip kung nasan ka? O kung nasa mabuti ka bang kalagayan? God, then wag mo akong isipin. Ganun lang yun. Gagad din naman ito. Paano ko gagawin yon? Kung oras-oras ikaw ngayon naman ang isipan ko. Matiim na wika nito. Napatigil siya at napananok sa sinabi nito. Hindi ko alam kung ba't kahit saan ako tumingin mukha mong nakikita ko. Inisip pa lang kita, sumasaya na ako. Sabihin mo sa akin hindi kita isipin, parang mamamatay na ako. Mahabang sabi nito. Tuluyang napipilan si Heidi sa mga narinig buhat sa bibig ng lalaki. Heidi, mahal kita. Mahal na mahal. Sana may katugon ng aking pag-ibig. Malumanay na nitong wika. Naramdaman ni Heidi ang pagtigil ng sasakyan ng lalaki sa gilid ng dang binabagtas ay mabilis siya nitong hinarap. Muli napanunok siya sa tindi ng kabog ng dibdib. Hindi niya alam ang gagawin sa malagkit na titig ng lalaki sa kanya. Derek? Anas sa pangalan ng lalaki. Wala siyang kawala. Grabe ang tambol ng dibdib, lalo na't palapit na ng palapit ang mukha nito. Wala siya nagawa ng tuluyan siyang masukol nito. Malambot ang mga labing tumatakam sa kanyang labi. Derek, anas ng pusong kay bilis ng pintig. Matagal ang halikang yon na halos mapigtal ang hininga niya. Masarap at nakakahalina. Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa, tugon ng bawat halik nito. Mahal na mahal din kita. Tugon ng kanyang isipan. Tila walang kapaguran siya nitong pinaghahalikan ng biglang magulantang sila sa katok sa bintana ng kanilang sasakyan. Isang traffic enforcer iyon. Binaba ni Derek ang bintana. Nagalangan pa ang enforcer na makilala ito. Mayor, kayo pala. Sorry, pasensya na ha. Bawal po kasi mag-park dito. Nahihiyang sita ng enforcer sa kanila. Napangiti si Heidi. Nako, pasensya na rin. Okay lang magbabayad ako ng violation. Agad namang wika ni Derek tsaka hiningi ang ticket na ayaw sana ng enforcer pero pinilit nito. Matapos ay nagpatuloy na sila. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ni Heidi. Akalain bang gusto nang makapuntos ito'y may violation pa sila? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Malumanay na wika nito. Wala lang. Aniya. Kinabukasan, imbitado sila sa kasal ng kasamahang si Taka. Napakaganda nito sa suot nitong gown.
Nakamasid lang siya habang unti-unti itong naglalakad, papalapit sa magiging asawa nito. Isang gwapo at nakangiting lalaki, suot ang tuxedo nito. Tila gusto niyang mainggit sa kasamahan, lalo pa at nang makarating sa harap ng lalaki, nagitian ng mga ito. Bahagyang napalingon to sa kinaroroonan nila. Isang tipid ng ngiti ang binigay nito at saka muling naglakad, kasabay ng kanyang mapapangasawa. Napansin ni Derek ang paglamlam ng mga mata ni Heidi. Nakitang tila inggit sa mata nito, kaya hinawakan niya ang kamay nito. Mabilis naman tong tumingin sa kanya. I will make sure we will have the best wedding. Bulong nito sa kanya. Best wedding ka dyan. Di ka pala naliligaw, uy. Balik bulong nito. Kailangan pa ba yon? Sa dami ng kiss na binigay ko, di pa ba sapat? Bulong pa rin ito. Hanggang sa pumagitna na naman si Winona. Shh! Momento ni Taka, no? Bigay mo naman muna. Anito sa kanya. Natahimik siya sa sinabi ng kaibigan ng maya-maya natapos ng seremonya. Mabilis silang apat nakisama sa ilang kadalagahan na naroroon para makisalo sa bulaklak ni Taka. Ready? 1, 2, 3! Ani Taka sabay hagis. Ngunit kahit makipag-awan pa si Heidi ay kay Sandy yun napunta. Bigla tuloy nalungkot siya. Oy, nalungkot. Umasa ka no? Tudyo ni Winona sa kanya. Di kagad nito. Hindi raw. Huwag ka mag-alala, mukhang inlababo si Mayor sa'yo. Ikaw nang bago naming mayora. Tudyo pa rin ito. Hindi niya makita ang leader. Kaya niya rin hinahanap to ni Taka at maya-maya. Ang malakas na ugong ng chopper ang kanilang narinig. Patungo to sa kanila at ilang saglit. Sumungaw ang mukha nito sa chopper. May pa-banner si Black Dragon. Lahat ay masaya para sa bago mag-asawa. Hindi mo rin naakalain na ang sanggol na inaalagaan mo at pinalaki ay siyang mapapangasawa mo. Ganon ang istorya ng kaibigan. Kaya yung mga walang love life dyan, baka naman fetus pa ang forever ninyo. Nang bumalik siya sa pinag-iwanan kay Derek, nabigla siya na makitang may hawak na itong bouquet of roses. Nakangiti ito sa kanya. Ang sabi mo, liligawan pa kita. So I decided to start now. Marin natin bukas, sagutin mo na ako. Ngiting wika nito. Natawa siya. Ipagpapabukas pa ba natin? Aniya. So, tayo na? Nanlalaki ang mata nito. Oo, tayo na. Sagot dito nang bigla siya nitong buhatin. O, ibaba mo ako. Awat sa lalaki. Nakangiti ang bagong mag-asawa nang lumapit sa kanila. Congratulations! Bati ni Derek sa kababata. Thanks for coming, bro. Ani Norma na pinagtaka ni Derek. Ngayon lang ulit siya nito tinawag ng ganon mula na magkalamat ang kani-kanilang pamilya. You're welcome. Masayang tugon naman nito. Mukha natagpuan mo rin ang babaeng katapat mo Anito pa. Ngiti lang sinagot ni Derek. Hanggang sa masaya silang nakihalubilo para sa pictures. Ilang sandali pa, lumapag din ang chopper at masayang lumapit sa kanila ang leader. Mukhang di ko na mapigilan ang mga suwail ninyong puso Ano ang silbi ng motto natin kung nahuhulog na pala ang panty? Puso ninyo at mukhang naamoy ko ng susunod. Anito na nakatingin sa kamay ni Derek, nakapulupot sa kanyang bewang. Samantala, mukhang malungkot namang nakatunghay sa kawalan si Sandy. Habang sila'y nagkakasiyahan, batid niyang kagaya niya may pinagdaraanan din to. Mabilis niyang lumipas ang mga araw. Isang buwan na rin siyang di na nauwi sa bahay ng mga Villarica. Wala na rin kasi ang mga bata sa poder ng kasintahan. Nakipagkasundo to sa mga ina ng mga bata at mukhang nasunod naman ang mga ito. Tuluyang nakuha ni Sheena ang loob ni Jove at gayon din naman sa dalawang paslit. Dalawang katok ang narinig buhat sa pinto ng kanyang apartment. Suot ang kanyang puting-puting uniforme, mabilis niyang tinungo ang pintuan. Nakangiting mukha ni Derek ang nakita at sa kamay nito ang isang bungkos ng bulaklak. Napangiti siya agad na makitang kasintahan. Happy first monthsary, honey. Masayang wika pa nito. Happy first monthsary din. Sorry hindi pa ako nakakapagbihis kasi kakagaling ko lang sa work. Aniya rito. It's okay guys. Pasok mo na. Wika nito. Nabigla siya na makita mga security personnel nito na may mga bitbit. Natatawa siya. Ano to? Nabamanghang wika sa kasintahan. Di ko alam ganyan ka pala ka-corny. Pati mga security mo dinamay mo sa kakornihan mo. Di mapigilang tawa. Natatawa siya dalang lalaki ng katawan na security personnel nito. Pero nakabihis babae mga to at tila clown na naka-makeup.
Maraming dala mga to at tila ilang kembot lang ng mga ito. Nakaset ng kanilang dinner with candlelight. Honey, hindi mapigil ang wika ni Heidi dahil sa labis na pagmamahal sa lalaking walang sawang nagpaparamdam noon sa kanya. Yumakap siya rito. I love you, Heidi. Bulong nito at do'y tuluyan siyang napaiyak sa labis na tuwa. Don't cry, honey. Please? Sumamo ni Derek sabay bunot ng panyo sa bulsa at pinahid ang luha niya. Nung akain siya nito sa mesang inihanda ng mga personal nito, mabilis siyang umupo sa upang nilaan nito sa kanya. Napatakip ang pagkain na nasa harap. Hinawakan mo nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa, tsaka ito sumay niya sa kanya na tanggalin niyang takip ng pagkain sa harapan niya. Nang buksan niyo, nakitang isang steak at sa taas ng steak ay may singsing. Bumilis ang pintig ng puso at unti-unti. Nagtaas ng titig upang tingnan si Derek at sa likod nito'y nakahilerang security personnel nito. Binuhat ang kanilang roba at doon nabasa ang nais ipakahulugan ng lalaki. Bawat isang personnel may nakasulat na letra. Will you marry me? Basa doon. Doon nag-ulap ang mga mata at naiyak. Mabilis lumapit si Derek sa kanya at lumuhod sa kanyang kinaupuan. Miss Heidelin Mondragon, can you be my wife? A nurse for my aching heart. A mother for my future children? Anito. Tigil ang iyak. Yes, yes, Derek. I wholeheartedly accept you to be my husband and be your wife. I love you. Tugon dito at saka siya nito niyakap. Nagbalak pa. Tumikim ang pinaka-leader ng mga ito. Mayor, sa labas muna kami. Magpapalit lang. Ngalay na ang pa ako sa high heels ko eh. Angal pa nito. Nagtawanan din naman ng mga tauhan ni Derek. In fairness, bagay sa mga tong suot at tila sasali sa cheering squad. Thanks guys. Pahabol niya sa mga ito. No problem boss, basta ikaw. Mahal ka namin. Kasana na yan, Miss Heidi. Hanam pa ng mga ito bago lumabas. Nagitian silang dalawa na mapag-isa sila. So, what do you think? Anito. Kasala na. Tugon niya at saka tumawa. Blooming si Ateng, oh. To Johnny Winona sa kanya na mapadaan siya sa kanilang headquarters. Oy, inggit siya. Balikbos kanya dito na tumahimik naman. Na siyang pasok naman ang leader nila. Nakitang tuloy-tuloy lang leader sa opisina at napansin ang pagsunod ng tingin ni Winona dito. Oy, untag dito. Nasa? Balik to Joe sa lagi sinasabi sa kanya. Anong naasa? Saan? Kunot noon itong wika. Nagpatay mali siya na lamang siya. Nang malaman ni Winona na engaged na siya, mabilis kumalat sa lahat ng kasamahan. Gamit ang kanilang earpiece, nagbigay ng mga ito ng congratulatory sa kanya. Hello Heidi, Club Zero at 9 p.m. Wika ni Angelic sa kanya. Honey! Malambing na wika ni Heidi sa phone habang kausap si Derek. Yes, honey? Sagot naman ito. Magpapaalam sana ko, honey. Nagaya kasi mga kasamahan ko, 4 girls. Alam mo na. Anito. Okay, but don't be late. Iwas gulo. Paalala pa nito. Maya-maya'y tila nagwawala na si Sandy sa dance floor. May problemang babaeng yon. Tanong kay Alexis sa tahimik sa isang sulok. It is Samuel. Ikakasal na raw. Ah, kaya nagwawala. Ikaw, Taka, kamusta ang bagong kasal? Masaya, lalo na yung sexy time. Bulong nito na aboteng ang ngiti. Kami ang daming sexy time bago kasal. Kami niyatang epitome na makabagong henerasyon eh. Buntis muna bago kasal. Jugjugan muna bago kasal. Tawanan ng mga ito. Namula si Heidi sa usapan ng mga kasamahan. Di siya makarelate. Hindi niya kinakayang jugjugan muna bago kasal. Don't tell me, hindi ka pa na jugjug ni Mayor. Ikaw na birhen, dinadasalan. Tudyo ng mga to kasunod na mapang asar sa kanya. Nako, tama na't muna na tong si Heidi, oh. Baka mag-walk out. Bawi ni Alexis na mapansing pulang-pula na siya. Dahil sa pang-asar ng mga kaibigan, nagdesisyon siyang punta ng kasintahan ng gabing yon. Diretso sa bahay siya ng mga Villarica. Buti na lang may spare key pa siya dito. Agad tinungo ang silid ng kasintahan. Do'y kitang natutulog na ito. Mabilis sinubad ang saplot at naiwan lamang ang panloob niya. Hinalikan to at tumugon naman pero nabigla ito ng maalimpungatan. Kiss me, honey. I am yours tonight. Ani rito at marabdob na hinalikan ang lalaki. Nakita ang pagtutol dito. You're just drunk, honey. Just sleep. Pigil pa ni Derek para hindi madarang sa tukso. Gaya nito nais iharap sa damba ng babaeng malinis. No!
I want it now. Pagpipilit ni Heidi. Nagiinit ng katawan ni Derek at nadadarang sa tamis ng halik ng babae. Hanggang di na napaglabanan at hinilikan ito sa labi. Masuyo at nananakam, pababa sa leeg hanggang sa punong dibdib. Tatanggalin niya ng hook ng bra nito na marinig niya ang paghilik ng babaeng kaulayaw. Biglang tila nabuhusan ng malamig na tubig si Derek at nangiti na lamang nakatingin sa babaeng tulog na sa kalasingan. Ang kaninang nagising ng pagkalalaki, pinilit na lamang pakalmahin, tsaka yumakap sa babae at muling natulog. Kinabukasan tanghali nang nagising si Heidi. Nasa papa niya ang ulo sa hangover. Hindi siya pala inom kaya lang napasabak siya kagabi dahil sa tudso ng mga kaibigan. Pabango na siya sa kama nang biglang matanggal ang kumot sa buong katawan at mapagtantong wala siyang saplot. Bigla siya napayakap sa katawan at napabaling sa paligid. Nakita ang nakangiting mukha ng lalaki. Isang malaking painting yon. Si Derek ang nasa larawan. Nakatayo siya habang suot ng kanyang underwear habang nakatitig sa mukha sa painting. Nang biglang bumukas ang pintuan at nabuhay ang lalaki sa painting. Ngayon ngiting-ngiting nakatayo sa pintuan, may hawak na tray puno ng pagkain. Breakfast in bed, honey? I asked Manang Maring kung may naiwan ka pang damit pero wala na. Just wear my t-shirt. Anito at binaling ang tingin sa gilid ng kama kung saan nakadapat ang puting t-shirt nito. Natigilan si Heidi at hindi malaman kung paano magre-react. Mukha na kasing asawa siya kung ituring ng lalaki. Napapangiti si Derek sa reaksyon ng kasintahan. Go to the bathroom first and wear my clothes. Masyado kang maganda, honey. Baka sa pagkakataon to, di na ako makapagpigil. Natatawang bulong nito sa kanya. Doon na naalala ni Heidi ang totoong nangyari kagabi at ang huling tagpo bago siya ginupo ng antok. Shucks, nakakahiya talaga. O siya, kamahalan. Susundin na kita. Mahirap na kapag magisingan at mabitin ulit. Natatawang tudyo nito na kinatawa rin ni Derek. You're such a wonderful woman, Heidi. Hindi mapagkit ang ngiti sa labi ni Heidi habang nasa banyo. Hindi niya akalain ng lalaking pinagkamalang rapist ay siya nakatakdang pakasalan at napakataas ng respeto sa kanya. Akala ko, mapapanis munang niluto ko bago ka lumabas eh. Wika nito na may himig pagtatampo. Masanay ka na, honey. Matagal talaga ako magbanyo. Pabirong wika dito. Talaga lang, ha? Ikaw nagduto? Manghang wika nito. Nakatakip pa kasi ang dala niyang tray. Pagbukas, halos sumagal pa siya ng tawa na makita ito. Pero in fairness, okay yung pancake. Kasi alam niyang nilulutuan ito ang anak ni Drove. Dahil paborito noon perong itlog, di niya malaman kung sunny side up o scrambled egg at medyo sunog pa. Well, alam naman niyang first time magluto nito. A for effort. Thanks, honey. Mwah! Halik sa pisngi nito. Ay, sa pisngi lang. Wala ba sa lips? Angal nito. Suntok, gusto mo, Han? Sabi ko na nga sa pisngi lang. Sabad nito at saka sila nagtawa ng dalawa. Pagkatapos silang kumain, bumaba na sila. Ngunit laking pagtataka ni Heidi ng tila may fiesta sa bahay ng mga Villarica. Natarawan niya si Sheena na tila abala kasama ng dalawa pang huling kasama nito, kasama ng kani-kanilang mga anak. Ang Don na tila tuwang-tuwa pa, sa atensyon ng tatlong babaeng na naroon. Tila ba 3 mistresses nito ang tatlong babaeng naroon? Ano nangyayari, honey? Nagtatakang wika nito. Preparing for a party? Kindat nito sa kanya. Party? Tanging wika. Yes, honey. Party. Pagdiriwang. Anito na tila ayaw palawigan kung bakit may party. Ano to? Party ng mga exes mo? Ines na wika pa niya. Hep, don't be jealous. My exes are open to you, right? Dad want our engagement will be officially announced to public since mayor nga ako. Nandito sila kasi sa Sheena nagvoluntary mag-arrange ng ating engagement party. Jealous? Do I? Pagtatakip sa pagkapahiya rito. Good, you're here. Nabili niya ba mga pinabibili ko? Agad na tanong ni Derek nang dumating ang kambal. Bit-bit ng mga tong ilang paper bags galing sa iba't ibang butik at hawak na isang security personnel ang isang box. Alam na niya ang laman ng box ayon sa itsura nito. Ngunit muli siyang natigilan na makita ang kwintas sa suot ng kambal. Any problem, honey? Itong kwintas. Tukoy niya sa suot ng kambal. Ngumiti si Derek. Niyaya siya sa isang maliit na picture frame na nakapatong sa isang cabinet. Ito ay replika ng larawang ina na nabungaran sa silid nito.
Ang kwintas, pag-aari ng lola ko. Binigay niya sa kambal na anak niya, si mama at ang kakambal nito. When they were 12, my mom's twin had a brain tumor. She does not surpass when she passed away at the age of 15. She left it to my mom. Unfortunately, I don't have a sister. If you ask me kung paano napunta sa inyo, it just happened. We need to send mom to Hong Kong. Pagpunta niya ron, nawalan kami ng communication dahil matindi ang sindikato noon. I'm not aware yet pero tila sunod-sunuran ako kay Papa. I was just 14 at that time. Sabi ni Mama nagipit siya noon kaya niya naibenta ang mag-asawa na may 2 anak. Paliwanag pa nito. Mabilis binili ka ng panahong dinala sila ng mga magulang sa Hong Kong. It was her 7th birthday. Matapos noon napangiti siya. So I met your mom when I was 7. Aniya sa kasintahan. You mean, you were there when she met your parents? Sabad naman ito. Yeah, they treat us to Disneyland for my 7th birthday. Aniya sa lalaki ngayon ay nakangiti. Daddy! Malakas ang sigaw ni Jove nang malingonan sila nito. Hey man, how's my baby? Masayang salubong ni Derek sa anak. Hi, Tita Heidi. Bati nito sa kanya. Napakunot noon silang dalawa sa bati nito. Mommy said that I should start calling her Tita. Nito kahit di nila tinatanong. Nang maging ang babae nakatingin na sa kanila, agad na lumapit ang mga to sa kanila at tinila si Heidi pabalik ng silid. Wala nang nagawa si Derek nung sabihin ng mga tong 4 girls only. Naiwan tuloy ang 2 pasnit na pinagtutulungan guluhin ng lolo ng mga to na busy kalalaro ng Candy Crush sa iPad ng apong si Jove. Nagpabaling-baling na lang ulo ni si Derek. Saan pa ba siya magmamana kundi sa ama? Kinagabihan isang malaking piging ang nihanda para sa lahat ng nais pumunta, mapakaibigan at lahat ng mga mamamayan nila. Natawa si Heidi dahil engagement party nila, parang pista ng bayan, kasi sa auditorium pa ginanap. What is this, honey? I just want to share to my constituents how much I love you. Besides, mas mabuti nito, because I'm planning to make our wedding private. Paliwanag pa nito. Okay. Natatawang wika. Hirap pala pag mayor magiging asawa. Bakit naman? Kasi wala kang choice kundi maging mayora. Natatawang sagot nito na kinatawa naman ng asawa. Congratulations! Yuhuu! Sigawan ng mga kasamahan ni Heidi. Si Alexis kasama ng asawa at anak, si Taka at Norman, si Winona na nakabreshete pa sa kanilang leader, si Sandy at Angelic na nagsimula pa lang pagdiriwang ay lasing na kaagad. Ay, mukhang matinding pinagdadaanan ng dalawa. Puna sa mga ito. Sinabi mo pa, agad namang sabad ni Taka. Nung agawin sila ng tinig na nagsasalita sa entablado. Ladies and gentlemen, sa lahat ng mamamayan dito sa bayang ito, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa masayang gabi na to. Dahil ang anak ko at ama ng bayang ito, opisyal na binabahagi ang nalalapit itong pagpapakasal sa pinakaiibig na babae, si Miss Heidelin Mondragon. Sana'y magsaya tayong lahat at nawaing mabusog kayo. Anito at tumawa. Let's enjoy the night. And I want to start this night by singing one of my favorite song. Dagdag pa nito. Napabulala si Derek sa huling sinabi ng ama. What's so funny? Tanong ni Heidi sa kasintahan nang marinig ang sinabi ng ama nito. I can't believe Dad will sing in my engagement party. Bakit? Ano ba? Putol na wika ni Heidi. Nang marinig ang pagkanta ng matanda. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y mapangiti. Ito ang aking lambing. Maging siya hindi napigilang mapabulala sa tawa na makitang with action pa ito. Idagdag pang sumampa rin sa stage ni Angelic at Sandy na talaga naging backup dancer nito. In fairness, synchronized sila. Nag-practice ba? Tawang-tawang wika. Maya-may dumating si Onofre at mabilis sinila si Angelic. Ayaw pang sumamang kasamahan ng bigla itong pangkoy ng lalaki. Nagngitian sila ni Derek. Beneto, hindi niya mapigilang usal. Did you say something, honey? Tanong ni Heidi. No, nothing, honey. Aniya. Excuse for a bit. Paalam sa kasintahan. Agad nilapitan ni Derek sa Black Dragon na ngay kasama ng ama. Look at your side. Next to the girl with blue dress near to the tree. Bulong ng mga ito at saka bumalik. Kinabahan si Heidi. She knows there's something wrong kahit di sabi ni Derek.
Nakatingin siya dito at nakitang tinungo ang ama nito. Medyo lumawag kundi ang dibdib niya. May sinabi lang siguro, aniya sa isipan. Pasimpleng bumaling si Black Dragon at nakitang isang pamilyar na mukha sa kanya. Beneto! Sabayang bigkas nila ni Teodoro. Shit! Hindi dapat ako makita. Tiyak malalaman niyang nabuhay ako. Anas niya at saka mabilis tumayo bago pa malantad kay Benetong mukha niya. Isa kang anay, Beneto? Ani Black Dragon na mapagtantong ito ang traidor sa kanilang grupo. Naturing ang agent at kapartner niya, pero ito palang tatarantado sa kanya. Naging matilim ang mga mata ni Black Dragon. Alam niyang di si Benetong utak ng lahat. Sa 4 na taong asama ito, akala niya na ito. Mahinang loob pero kung may backer siya na mataas, doon lang ito nagiging matapang. Kung sino ka mang anay sa ahensya ng kapulisan, humanda ka sa akin. Maigting na wika ni Dante o Black Dragon. Naging masaya ang pagtatapos ng kasiyahang yon, kahit pansin-pansin ang pagkailagaga ng kasintahan. Napuno na saya ang buong puso niya, lalo na habang nagsasayaw sila ng kasintahan. Muli, lumipas ang 2 buwan. Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Heidi. Ang araw ng kanilang kasal. Napakaganda niya sa suot na gown. Napakasimple pero bumagay sa kanya at naging elegante. Lahat ng mga kasamahan naroon sa lugar kung saan gaganapin ang kasal ni na Alexis at Taka. Isang garden wedding. Mula sa hotel at tuluyan, sinundo siya ng isang kalesa at tinala sa isang malawak na parang. Doon ay tanaw ang mga kasamahan, malalapit na kaibigan at kapamilya ni Derek. Pagsayad pa lang ng paa niya sa lupa, nagsimula na rin pumatak ang luha niya. Wala man siyang ni isang pamilyang naroon, batid niyang masaya ang kanyang mga magulang. At kapatid na si Hana sa langit. Paghawi ng kortinang ginawang tarangkahan patungo kung saan ginawa ang improvised altar, bumungad ng lumuluhang si Heidi kasama si Black Dragon na nagsilbing ama niya ng mga sandaling iyon. Congrats! Bulong ng leader. Salamat sa iyo, boss. Ani rito. Nakita niyang naluluha na rin si Derek habang sa likod ang bestman nitong si Onofre at ang papa nito. Take care of Heidi. Isa lang ang nais ko. Huwag mo siyang pipigilan. Ani Black Dragon. Batid na ni Derek ang nais nito na huwag pagbawalan ng asawa sa misyon. Alam naman niya yun eh. May commitment na sila bago pa sila nagkakilala. Ang buhay nito, buhay na rin niya. Do you take Frederick as your lawful husband? Parimo ng wika ng paring nag-officiate ng kasal nila. Halos mabingi si Heidi sa lakas ng kabog ng dibdib habang nakatitig ang asawa sa kanya. I do. Tinig ni Derek sa kanyang nagbabalik diwang si Heidi na hindi na malayang tapos na palang seremonyas hanggang ideklara ng pare na opisyal na silang mag-asawa. Sa ngalan ng kapangyarihang iniatang sa akin upang pagbuklonin kayo bilang mag-asawa, opisyal kong sinasabi na kayo ay ganap ng mag-asawa. You may kiss the bride. Malakas na wika ng pari dahil sigawan ng mga kasamahan sa pangunguna ni Winona. Jug-juga na! Sigaw ni na Alexis at Taka na papalapit sa kanila. Tagal ng halika na. Guys! Malakas na sumigaw si Winona kasunod ng flash ng camera nito. All the single ladies out there, come on in and join us for the throwing of bouquet. Sino kayang susunod? Wika ng MC. Ay susme, that's me! Sabay selfie ni Winona. Natatawa na lang sina Alexis at Taka dahil halos magramburan ng 3 kasamahan, masalo lamang ang bouquet. Aray! Tiri ni Sandy at Winona na nagkauntugan pa yata. Yes! Pumaimbabaw na tili ni Angelique nang makuha nitong bulaklak na inihagis ni Heidi. Napangisi naman si Onofre habak ang wedding garter. Agad pinaupo si Angelique sa isang upuan at lumuhod si Onofre upang isuot ang garter sa paa ni Angelique. Higher! Higher! Sigaw nila tuwing tinataas si Onofre ang garter sa binti nito. Nalalaki ang mata ni Angelique na maramdaman ng palad na lalaki. Halos umabot na sa singit niya. Higher! Sigaw pa rin ng mga kasamahan niya. Wait! Napasigaw na to dahil hindi niya nakaya. Ibang sensasyon ang nararamdaman nila, lalo pa tila na nadya pa ang lalaki. Napakasaya ng araw na yon. Wala mang pabanner si Black Dragon, masaya siyang sa pagkakataong yun naramdaman niya ang presensya ng isang ama. Happy? Bulong ni Derek sa kanya. Very. Tugon dito at muli niyang hinalikan ito. Jug-juga na. Tili ni Taka sa kanilang likuran kasama ng asawa nitong si Norman.
Natigilan sila na masapo ni Taka-san at medyo may umbok na yon. Nanlaki ang mata niya. Buntis ka? Bulalas niya sa pagkamangha. Yup, kaya kayo simulan nyo na para may kalaruto. Anito sa kanila. Isang makahulugang ngiti ang binigay ni Derek sa kanya. Matapos ng kasiyahan, nagpa siya na silang bumalik sa kanilang hotel room. Doon agad siyang pinangko ng asawa at saka mabilis na inilapag sa kama. Agad nitong hinuli ang kanyang mga labi. Sabik ang bawat halik nito at haplos. Tinagunan niya naman to hanggang sa maramdaman niya na handa na ang asawa na angkinin siya sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Nagsisimula na nitong kalasin ng zipper ng gown nang pigilan niya ito. Han? Saway dito. Please, Han. Paos na tinig itong nananabig. Sorry, Han? Tinig niya. Napatigil ito. Why? May problema ba, Han? Kasal na tayo. Naguguluhang wika ni Derek. Tila napahiya si Heidi. Sorry, honey. Meron kasi ako eh. Nahihiyang wika. Anong meron? Di maintindihang wika ni Derek. Monthly period, menstruation, buwan ng dalaw, regla. Sunod-sunod na wika. Napahagalpak na lamang sa Derek na napaupo sa gilid ng kama. Bumangon si Heidi at niyakap mula sa likuran ng asawa. I'm so sorry, honey. Wrong timing eh. No worries, it's my last day. Aniya rito. It's okay, honey. Baka sa honeymoon natin pwede na. Ngiti nitong wika at saka siniil na masuyong halik. Kinabukasan, pauwi na sila ng asawa sa bahay ng mga to. Ngunit laking pagtataka ni Heidi na imbes umuwi, dumiretso sila sa airport. Where are we going? Tanong sa asawa. Secret! Surprise! Tugon ng asawa. Sumakay sila ng Cebu Pacific. Tell me, are we going to Bora? Palawan? Coron or what? Excited na wika. Secret nga, honey. Ngiti pa ring wika ni Derek. Hanep silang nakarating sa pupuntahan. Nang makalapag sa eroplano ay may sumalubong sa kanila, isang mag-asawa. Kamusta po, Manong, Manang? Bati ni Derek sa mga ito. Okay lang naman, iho. Siya ba ang iyong asawa? Ana matandang babae. Kamusta naman si Doro? Anang pa nito. Opo, Manang, siya si Heidi. Si Papa, okay lang po. Tugon. Matapos magkamustahan, sumakay na sila sa owner-type jeep ng mga ito. 2 oras pa ang biyahe bago narating ang Pakay. Namangha si Heidi nang marating ang isang maliit na isla. Wow! Sambit sa katuwaan. Did you like it? Tanong ni Derek. Yes, honey. Is this yours? Yes, it's us. Anito. Naalala ko kasi nung tinudyo ko ni Greg sa pagdadala ni Norman kay Taka sa isla nito. And Greg did that to Alexis. Para fair sa'yo, I bought this island. Wala pang pangalan, pero gusto kong isunod sa panan ng ating magiging unang anak. Napangiti si Heidi. Paano kung kambal? Eh di mas masaya. Ani Derek at saka na binuhat ito at diretso sa dagat. Tila bata sila naglalaro sa karagatan, naghahabulan, at sa tuwing nahuhuli siya nito, pinagsasawa siya nitong halikan. I love you. Bulong ni Derek sa kanya habang nakahiga silang dalawa sa buhanginan. I love you more? Tugon kasunod ng maalab na halik. Honey, paos na tinig ni Heidi. Yes, honey. Masuyong tinig naman ni Derek, kasunod ng maiinit itong palad. Hindi mapaglabanan ng init na kay tagal sinipil. Sa gabing iyon, kanilang papawi ng init na dumadarang sa kanilang dalawa. Kasunod ng bawat haplos ay ang bawat halik ni Derek sa buong katawan ni Heidi. I love you, honey. Wika ni Derek matapos siya nitong ihanda sa unang pagsalakay nito. Napakapit siya sa asawa. Shh! I will be gentle. Amo nito sa kanya at doon inialay ang kanyang pagkabirhen. Napadaing si Heidi sa hapdi at kirot na naramdaman sa unang pag-angkin ng asawa. Hanggang ang mga daeng naging ungol na tila musika na sa kanilang dalawa at sabayang inaarok ang pag-iisa nila. I love you so much and I can't wait to have a baby. Ngisi ni Derek. Napatawa si Heidi. Next round, malay natin. Ngayon din makabuo. Tamang wika naman na pinaunlakan ng lalaki. Tsaka muling pinagsaluhan ng mainit na tagpo. Baka kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Umaalingaw sa isipan na sinabi nga ni Alexis. Mukhang tila totoo nga, dahil tila ayaw ng pakawalan ng asawang si Frederick. Did you like it? Pilyong tanong ng asawa habang paulit-ulit tong umuulos sa kanyang ibabaw. Isang matamis na ngiti ang tinugon, kasunod ng paghalik nito.
Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Frederick at Heidi. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-kipakinig at sumusuporta sa aming munting channel. God bless everyone!